To, kilala niyo to? Yan o. Amy at abogado ni Duterte. Ganda ng tawanan nila, ganda ng ngiti nila. Ayan o. Yan, kita nyo kung sino yan ha. Yan, kaya ko pinapakita yan. Yan po ang pagpapatunay na naman na talagang si Senator Amy ay talagang 1,000% Duterte talaga. At kanyang talagang harap-harapan na pinapakita sa publiko at sa buong mundo na hindi siya makamarkos o hindi siya sang-ayon kay BBM bilang Pangulo ng ating bansa sa kanyang mga ginagawa. Yan o. Sinadya pa, pinuntahan talaga ni Amy Marcos ang The Hague, Netherlands kasama si Vice President Sara Duterte at si Attorney Nicholas Hoffman, ang Chief Counsel ni Duterte sa crime against humanity. Anong ibig sabihin nito? Ipinakikita lang ni Amy na siya kahit na kapatid ng Pangulo, siya ay maka-Duterte. Isang napakasakit na sampal ito at pang-iinsulto sa 20 hanggang 30,000 na mga Pilipinong naging biktima ng Operation Tokhang, human rights violation ng Duterte administration. Mas mahalaga kay Amy ang siya ay lumantad ng pabor sa mga Duterte kaysa sa pagbibigay ng hustisya sa mga naging biktima ng Tokhang. Maliwanag yan. Kasi si Duterte nakulong dahil sa reklamo ng mga Pilipinong biktima ng human rights violation na pinangunahan ni dating Senador Trillanes dahil siya yung unang-una nag-file ng kaso dyan noong 2017 pa. Dahil wala ngang malinaw na hustisya sa Pilipinas at hindi sila pwedeng mag-file ng kaso laban kay Duterte dahil hindi pwedeng kasuhan ang nakaupong Pangulo. Human rights violation po ang pinag-uusapan dito. Walang politika rito. Pero si Amy walang pakialam. Talagang lumantad siya ng pabor sa mga Duterte. Kahit, ibig sabihin yan, kahit ulit-ulit na sinasabi ng Marcos administration ng kanyang kapatid na sumunod lang sila sa batas. Court order, warrant of arrest, dala ng ICC at Republic Act 9851, Section 17, kaya itinan-over sa ICC si Duterte. Pero si Amy nagpunta pa ron para ipakita ang suporta sa mga Duterte. Nagpunta ron para ipakita ang suporta sa abogado ni Duterte. Yan ay isa lang hong malinaw sa aking opinyon na talagang baliwala ba sa kanya ang nawala ng pamilyang Pilipino, naging biktima ng karapatang pantao ng panahon ni Duterte. Yun po yung malinaw doon. So dalawang isyong matitindi. Kawalan ng respeto sa mga biktima at karapatan ng biktima na maghanap ng hustisya. At higit sa lahat, ipinakita niya sa buong mundo na kahit siya Marcos, maka-Duterte siya. Iniwan niya totally ang kanyang kapatid na Pangulong Marcos. Ganon pong katindi si Amy Marcos. Pero wala tayong magagawa. Ibinoto pa rin siya ng mga Pilipino na nakaraang eleksyon. Yan po ang nakakalungkot. Sa kabila ng kung ano-anong mga ginawa ni Amy before, during election, binoto pa niyo yan. Lalo na ngayon. Paano niyo mapipigilan yan? Hindi na mapipigilan yan. Talagang iiwanan niya si Marcos, ang kanyang kapatid. Talagang magiging oposisyon na yan. Magiging taliwas na ang kanyang mga gagawin at sasabihin against administration. Kasi ibinoto nyo. At 6 na taon na naman yan na senador ng ating republika. Ako po at ang aking mga channel ay hindi nagkulang ng pagpapalaala. Kaya yung mga magsisi kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi hindi ako nagkulang ng pagpapaliwanag kung ano ang mga pwedeng mangyari. At ito na, nangyayari na. Lalong ipinakita ni Amy Marcos
na siya ay Duterte, hindi Marcos. Siya ay maka-Duterte, hindi para sa kanyang kapatid. At higit sa lahat, parang wala na siyang pakialam sa kawawang naging biktima ng karapatang pantao ng mga complainant before ICC, Crime Against Humanity, na kinakaharap non-bailable offense kay Duterte. Hindi lang press release, hindi lang interview, nagpunta pa ron. Nakita naman niyo yung picture. Pumunta siya sa dahi at nakipagkita pa sa abogado. Ang ganda pa ng ngiti, pang-iinsulto pa yan sa mga naging biktima ng human rights kasi nakangiti pa siya. Parang proud na proud siya. Nakatabi niya ang Chief Counsel, Lead Counsel ni Duterte sa International Criminal Court. Ganyan po ang aking analysis, opinion, interpretation sa ginagawa noon, ginagawa ngayon ni Aimee. Kaya kayong mga botante, kayo ang naglagay sa kanya. Yung mga bumoto, kaya nanalo yan. Kayo ang naglagay sa kanyang kapangyarihan. 6 na taon yan. Sana hindi magsisi kayo. Pero kung magsisisi kayo, wala na kayong magagawa. Yan ang sinasabi ko nung araw pa, before election. Maging matalino para hindi magsisi. Dahil 6 na taon kayong magsisisi kung kayo nagkamali sa pagboto sa pagiging senador. Ulitin ko, ang aking channel ay hindi nagkulang. Marami akong sinabi at tinalakay before election, during election. Pero di kayo nakinig, ay wala tayong magagawa. Bahala kayo. Sa akin naman, walang mawawala eh. Naging tulay lang ako ng katotohanan sa aking paniniwala at prinsipyo. Pero hindi kayo sumunod, ibinoto nyo. Ayan, bahala kayo. Ganyan naman talaga eh. Pero mananatili akong magiging tulay ng tamang impormasyon sa darating na mga panahon at araw. Ang maniniwala sa akin, salamat. Yung hindi maniniwala, magsisisi kayo. Kung hindi kayo maniwala, bahala kayo. Sa ngayon, kung sino ang bumoto, ilang milyon ba nakuha ni Aimee? 11 million. O di bahala kayo. Kayo ang naglagay dyan eh. Tingnan natin kung ano ang gagawin nito sa susunod na 3 taon under President Marcos Jr. na kanyang kapatid. Kung noong before election, hindi niya tinutulungan ang kanyang kapatid, sinisiraan pa ang gobyerno. Ay di lalo na ngayon. Sino may kasalanan ngayon? Si Aimee? Hindi lang si Aimee. Kayo ng mga botante na naglagay sa kanya. Di ba? Ganon talaga eh. Ay, hindi. Bahala kayo. Please like and share, subscribe and follow sa aking mga channel. Mananatili tayong magsasabi ng totoo sa aking mga paniniwala at opinyon. Entitled tayo sa lahat ng opinyon, pero ang aking opinyon ay may kasamang paninindigan.